So, nitong gabi mga kapatid, ipagpapatuloy po natin ang ating aral in the book of Revelation. Ngayon, ang tatalakayin po natin is Revelation chapter 2 verse 12 hanggang 17. At ang magiging main focus po nitong gabi is on the church of Pergamum. Or kung tawagin po, Pergamo. Now, ang simbahan po of Pergamum, or kung tawagin Pergamo, ay isang sikat na lugar in Asia Minor. Natatandaan po natin that ang unang tinawag, or rather yung tinatawag na City of Asia, was the place called Ephesus. City or first of Asia was Ephesus. Subalit, bago po nakuha ng Efeso ang titulo First of Asia, ang una po nakakuha po nito was Pergamum. Siya ang pinakaunang city at that time na nakakuha po ng titulo First of Asia. But it wasn't until later on, ang Ephesus, yung lugar po ng Ephesus, ang siyang pumalit sa Pergamum. Buhat pa ho dito, ang lugar po ng Pergamum is stationed, it was a city built on a high hill. So hindi po siya isang regular na lugar. It wasn't like your other cities na inilagay po sa, masasabi po natin, a very shallow or very deep place, kundi inilatag po yung pundasyon ng lugar na ito on a very high hill. Buhat pa ho dito, ang city po or place of Pergamum was well known for a place and resort of medicine. Ang Pergamum was known as a resort of medicine. Bakit po? Dahil meron po sila altar na ibinibigay po sa isang Diyos-Diyosan that is known as Asclepius. Now, si Asclepius ay isang Diyos-Diyosan ng medicine. Now, in the hospitals, may nakikita po ba kayo isang ahas that is wrapped around a pole? Ngayon, in the ancient city of Pergamum, meron po silang altar that was dedicated to the goddess or god Asclepius. Si Asclepius was the god of medicine. And for that very reason, Pergamum was well known as a resort of medicinal purposes. Okay? So yan po ang mga well-known na features of Pergamum. Pero as we shall see po mamaya mga kapatid, bagamat ang Pergamum was once called the first of Asia, at siya po ay tinatawag po ng mga ilan, isa sa mga pinakamagandang lugar sa Asia Minor. Some even argued that ang Pergamum was in fact the most beautiful city of them all. Mas higit pa sa Efeso, mas higit pa sa Smyrna. Siya yung pinakamaganda ayon po sa pananaw ng iba. Subalit, as I had mentioned earlier, kapag hinimay po natin yung mga ilang teksto, makikita ho natin that bagamat sa panlabas, siya yung itinuturing pinakamagandang lugar, sa paningin naman ng Diyos, hindi siya yung pinakamagandang lugar. Halimbawa, sabi po dito sa talatang 12, ito ang mensahe ng may hawak ng matalas na espada na dalawa ang talim. In English, these are the words of him who has the sharp, double-edged sword. Now, you will notice that tuwing ina-address po ng ating Panginoon Jesucristo ang bawat simbahan, he always begins with declaring who he is when it comes to personhood, when it comes sa kanyang mga gawa. Halimbawa, natatandaan po natin nung kinausap po niya ang mga ilang simbahan, sinabi niya, ito ang sinasabi na may hawak ng 7 bituin. And then, may binabanggit naman po sa ibang simbahan, ito ang sinasabi na may matalas or we could say may maapoy na mata. But here, he is now saying, ito ang sinasabi ng may hawak ng matalas na espada
na may dalawang talim. Now, this goes back to chapter 1. Kung atin po saglit babasahin ang chapter 1 verse 16, nabanggit na po na ating Panginoon ang gaytong klaseng katangian. In chapter 1 verse 16, sabi po dito, may hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay niya at lumalabas sa bibig niya ang isang matalas na espada na 2 ang talim. Ang mukha niya ay nakasilaw tulad ng araw sa katanghaliang tapat. So ngayon, when you think about this Christological description about Christ, maaari ho nating tanungin, ano po ang ibig sabihin that Christ holds a double-edged sharp sword? Ano ho ang ibig sabihin po nun? Well, just to give us a summary, most likely, ang ibig sabihin po ng double-edged sharp sword ay may kinalaman sa mga ilang teksto sa aklat ng Isaiah. Halimbawa, sa Isaiah chapter 11, may binabanggit po that may magmumula sa binhi ni David o sa angkan ni David na hahatol po gamit ang katotohanan at pati na rin po yung mga ibang paraan ng makatarungan ng paghatol. Bukod pa ho dito, the words double-edged sword or at least sharp sword ay nabanggit din po sa Isaiah 49. And that goes to teach us that ang lingkod ni Yahweh, which was Israel, ay binigyan ng otoridad na magsalita like a sharp-edged sword. Now, what does that have to do with Jesus? Well, kung ang Isaiah 11 ay tumutukoy po sa Mesiyas, then Jesus is in fact that fulfillment. At kung sa Isaiah 49, ang binabanggit po dito is that Israel is God's servant who has the authority like a sharp sword to judge and to preach, ang tunay na Israel, ang tunay na anak ng Diyos ay walang iba kundi si Jesus. So therefore, yung ibig sabihin po na siya ang may hawak ng sharp double-edged sword is that not only is he the Messiah, not only is he the true Israel, pero siya po ang makapagbibigay ng isang makatarungan ng paghatol. He is authoritative sa kanyang mga sinasabi. And usually, kapag sinabi po may lumalabas na espada na matalas sa kanyang bibig, it means he is going to come as a judge. He is about to give judgment. So ngayon, kung ipagpapatuloy po natin ang basa, sabi po sa talatang 13, alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, ay nananatili pa rin kayong tapat sa akin. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin, kahit noong patayin si Antipas, na tapat kong saksi riyan sa lugar ninyo, na tirahan ni Satanas. Now here's the question po sa inyo mga kapatid. Ayon po sa talatang 13, ano po yung inulit ng 2 beses ng mga salita? Throne of Satan. Or, where Satan dwells. Now, the question might be, kasi sa Tagalog, hindi nakalagay kung nasaan ang trono ni Satanas. Yun ang nakalagay eh. The throne of Satan is there. So, nasaan po ang trono ni Satanas? Well, according to Revelation 2, nasa Pergamum. Pero sa Tagalog, ang nakalagay lang ho dito, alam ko na kahit nakatira kayo sa lugar na hawak ni Satanas, hindi binanggit po yung salitang trono. But nonetheless, ASND captures the meaning. Kasi kapag sinabi po yung salitang throne o trono, this speaks of dominion. This speaks of a place of authority. Halimbawa po, we know that when we get into the other chapters and passages of Revelation, palagi nakikita po ni Juan ang pangitain that ang Diyos ay nakaupo saan? Sa trono.
At ang ibig sabihin po ng trono po dito is that He has authority. He is kingly. He is powerful. He has dominion. Pero sa isang banda, ang sabi po ng Biblia, according to Christ, ang throne ni Satanas ay nasa Pergamum. Now, in one sense, ang Diyos po, siya lang ang nasa trono. But in another sense, we also see na si Satanas, may hinahawak po siya na lugar. So here's the tension. Sino po ba ang may hawak ng lahat ng bagay? Ang Diyos po ba o si Satanas? Ang Diyos po ba ang tunay na Diyos? Or si Satanas, may pagiging Diyos siya in the sense, he is a ruler. Kasi ayon po sa 2 Korinto 4, talatang 4, ang tao po kay Satanas, he is the God of this world. Pero hindi capital G ang nilagay po ng mga translators, kundi lowercase g. Si Satanas po ay isang ruler of this world dahil po sa kasalanan. And therefore, kapag sinasabi po ng Biblia na ang trono po ni Satanas ay nasa Pergamum, ang ibig sabihin po nito is that hawak po niya yung lugar po na yon dahil po sa tindi ng kasalanan na ginagawa sa lugar na iyon. Yun ang ibig sabihin po nun, mga kapatid. So, nabanggit ko ho sa inyo kanina, ayon po sa panlabas at sa kasaysayan, ang itinuturing po ng mga ilang Griego na authors patungkol po sa Pergamum is that ang Pergamum ay isa if not yung pinakamagandang lugar sa lahat ng mga lugar sa Asia Minor. Pero yun po ay nasa panlabas lang. Even though siya ay itinuring yung pinakamaganda o isa sa pinakamagandang lugar sa mundo, pero sa paningin ng Diyos, yan ay lugar ni Satanas. Yan ay nagtuturo ho sa atin, mga kapatid, na hindi tinitignan po ng Diyos yung panlabas lang. Ang tinitignan po niya is kung ano yung nilalaman ng isang lugar. Halimbawa, sa ating paningin, napakaganda ng Las Vegas sa panlabas. Napakaganda ng Los Angeles. Napakaganda ng Disneyland sa paningin po ng iba. Pero kung titignan po natin ang espiritual na estado na mga itinuturing magagandang lugar, sa paningin ng Diyos, basura yan. Basura yung mga lugar na yan. A lot of people don't understand, but when we look at, for example, Orlando, Los Angeles, California, at yung mga Disneyland na lugar, sa panlabas maganda tignan, pero if you study kung ano yung paniniwala ng mga lugar na ito, they support same-sex movement, they support homosexuality. Pero sa panlabas, ang ganda tignan. But little did they know that in the eyes of God, napakarumi yung mga lugar na ito. Kahit nga po ang Israel, mga kapatid, at Jerusalem gandang-ganda ang mga tao sa Israel, pero si Kristo mismo nagsabi, ano ang estado ng mga Israelita? Ano ang estado ng lugar ng Israel? Hinalintulad at ikinumpara po sila sa isang masamang espiritu na lumalakbay, na naghahanap ng isang lugar that is empty. So even Jesus considered the nation of Israel in all of its beauty as a place of demonic activity. Ganyan din ang Pergamum. Maganda siya sa panlabas. It's seated on a very high hill. Pero sa paningin ng Diyos, this is Satan's domain. At bakit po siya itinuring Satan's domain? Well, there's a lot of theories. Buhot pa ho sa altar ni Asclepius na inalagay po doon, there are some who suggest that the reason why tinawag po ang Pergamum lugar ni Satanas is because meron po inalay isang malaking statue or altar para kay Zeus. Because in history, ang Pergamum, mga kapatid, is well known for having one of the largest statues dedicated to Zeus. At marami din po sila mga templo na idinedicate po sa mga emperador of Rome. And in those days, kapag nag-dedicate ka ng templo to the emperors of Rome, nangangahulugan, itinuturing mo sila bilang mga Diyos.
So we can say that kaya pala siya tinawag the throne of Satan, yung Pergamum, because punong-puno ang lugar po na ito ng idolatry. At hindi lang po idolatry, pero persecution. Well, look what it says here in verse 12 or verse 13. Sapagkat hindi kayo tumalikod sa pananampalataya ninyo sa akin, kahit noong patayin si Antipas, na tapat kong saksi riyan sa lugar ninyo na tirahan ni Satanas. Anong ibig sabihin po nun? Ang isang lugar na itinuturing hawak ni Satanas ay puno ng pag-uusig laban sa iglesia. In the Middle East, mga kapatid, bakit marami mga Kristiyano pinapatay ho doon? Dahil yung mga lugar kung saan pinapatay ang mga Kristiyano ay hawak ni Satanas. Now, when we say hawak po ni Satanas, it does not mean siya po ang soberano doon. But what we mean by hawak ni Satanas is that temporarily, doon po siya nagkakaroon ng dominion. At kapag binasa niyo po in your own time, ang Daniel chapter 10 and Daniel chapter 12, kapag binasa niyo po yan on your own time, meron po kayong mapapansin ho. Ang Daniel chapter 10, ayon po sa nakita ng propeta, is that may mga anghel na sila po ay inatasan na humawak ng mga ilang lugar. Halimbawa, meron tinatawag na ruler of Persia. So may anghel na humahawak sa Persia. And then mayroon din anghel na nagbabantay sa Israel, which in chapter 12, si Archangel Michael ang nagbabantay sa lugar na iyon. Moreover, may binabanggit din po si Pablo that we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, powers, rulers of this world in spiritual wickedness in high places, which to some they understand to mean that ang istruktura ng army ni Satanas is well organized, that may mga kanya-kanya po sila mga tungkulin at may mga kanya-kanya po sila mga lugar na hinahawakan, to which kapag may napapansin po tayo ng mga lugar na inuusig, hindi wina-welcome ang ebanghelyo o pinupugutan po ang ulo bilang batas sa mga nagpapalaganap ng ebanghelyo, we could clearly say biblically, hinahawakan po ng masasamang espiritu yung lugar na iyon. Subalit, hindi po nila pwede gawin ang nais po nilang gawin na hindi pinintulutan ng Panginoon. So I want us to remember, the throne of Satan is another way of saying, this is where demonic activity is well known. And for that reason, namatay si Antipas. Na wala na ho tayong iba pang impormasyon tungkol sa lingkod na ito. Ang binabanggit lang po ni Kristo patungkol po kay Antipas is that, number 1, pinatay siya sa lugar ni Satanas. Pangalawa, siya ay isang tapat na saksi. Mga kapatid, napakagandang patotoo ho ito. Hindi iglesia ang nagpatotoo kay Antipas, hindi si Pablo, hindi si Juan, si Kristo ang nagpatotoo sa kanyang lingkod. Na itong lalaking ito, bagamat siya'y pinatay sa lugar ni Satanas, itinuturing ko siya bilang isang tapat na saksi. But what is more fascinating, in some English translations, kasi sa ating salin nakalagay tapat na saksi, pinagsama yung tapat at saksi sa iisang salita, tapat na saksi. Pero sa mga ibang salin, ang nakalagay, siya ay ang aking tapat na lingkod at isang saksi ko. Whatever the case might be, mga kapatid, ang pinaka-importanting patotoo ay hindi lamang po yung patotoo ng tao sa atin, kundi ano yung nakikita ni Kristo sa atin. Kagaya po ni Job, ang sabi po ng Panginoon kay Satanas, hindi mo ba nakikita ang aking lingkod na si Job? Tapat, may takot sa Diyos. Kinamumuyan ang kasamaan. Ganoon din kay Antipas. Bagamat namatay ho siya,
at the end of the day, the only testimony that he needed to hear from was the testimony of Christ concerning him. Kung tayo po ba'y mamamatay, mga kapatid, ano kaya ang sasabihin ng Panginoon? Ito ay ang aking tapat na saksi, tapat na lingkod, tapat na alipin. Well, here is the beautiful news. Ang lahat ng nakay Kristo Jesus, bawi ang ka man ng buhay ng Panginoon due to normal cases or namatay ka because of persecution, maituturing din po tayo mga tapat na lingkod ni Kristo, hindi dahil marami kang nagawa, kundi dahil binalutan ka ng katapatan ni Kristo. You are clothed by the righteousness and faithfulness of Christ. Kaya nga, di ba pinag-uusapan po natin minsan, mga kapatid, paano yon? Paano ho tayo itinuring ng Diyos tapat? At kailanmay, hindi ho tayo naging tapat sa Kanya 100%. And yet sinabi po sa Mateo 25, enter into the joy of the Lord, thou good and what? Faithful servant. Paano ho tayo itinuring faithful? And never naman po tayo 100% naging faithful. Is because yung faithfulness po na yon ay hindi nagmula sa atin. Nagmula kay Kristo. So matagal ka man sa pananampalataya o baguhan, marami ka man nahikayat na kaluluwa o kukonti, marami kang kaalaman sa Biblia o kukonti lamang, pero kung kayo'y na kay Kristo Jesus, may tuturing kang tapat. Hindi ito nakasalalay sa ating perfection. This is eternally covered and sustained by the righteousness and work of Christ. Kaya napakaganda po, mga kapatid, ng ating kalagayan. Because kung nakasalalay po ang ating pagpasok sa langit sa ating mabubuting gawa, wala ni isa sa atin ang maituturing matuwid o maililigtas o papasok sa kanyang kaharian. So napakaganda po pakinggan yung nabanggit ng ating Panginoon kay Antipas. Namatay ang aking lingkod, pero hindi lang siya namatay, itinuturing ko siya ang tapat kong saksi. Ito'y nagtuturo ho sa atin ng magandang aral. Binabasa at alam ni Kristo ang lahat ng ating ginagawa. Alam niya kung paano tayo namatay, kasi nabanggit ho dito namatay ang aking lingkod. At alam din niya ang ating pag-uugali. So we have to be more careful on how we live in this world. Hindi lamang po tayo tinitignan ng mga masamang espiritu, tinitignan din po tayo ng mga anghel, at most importantly, tinitignan din po tayo ng Diyos. In the spirit world, ayon po sa Biblia, tuwing nagtitipon po ang iglesia, kasama din po natin ang mga anghel ng Diyos. Nasa unang Korinto 11 yan. That is very clear. At sa aklat ng Salmo, it is also clear that pinaliligiran po ng mga anghel ng Diyos ang mga may takot kay Yahweh. So kung tayo ho ay nagtitipon na may takot kay Yahweh, ayon sa Biblia, pinaliligiran po tayo ng mga anghel. Subalit, hindi lang po yung mga anghel ang dapat lang po natin intindihin. But most importantly, the all-seeing eye of Yahweh ang nakatutok sa atin. Now, sa talatang 13, in English, nakalagay ho dito, you remain true to my name. Pero sa Tagalog, nakalagay, nanatili pa rin kayong tapat sa akin. Now, mamaya, we're going to see that yung mga salitang nanatiling tapat sa aking pangalan is a very, very important term that is used in the book of Revelation. And lalo na po dito sa seksyon ng talatang 12 at 17. You have been faithful to my name. Now, why is this important? Because in the Greco-Roman era, sa panahon po ng ancient Greece and Rome, usually ang significance ng pangalan has something to do with the person at yung kanyang pag-uugali. Halimbawa, kung kayo ay nabubuhay at nakatira sa panahon po nila Jesus or more
Specifically, sa panahon po ng nila Pablo at nila Pedro, under the Roman Empire and the emperor who was reigning at that time, hindi po pwede mga kapatid na kakain ka ng isang ulam in the Roman world na hindi dedicated kay Caesar. Halimbawa, hindi ka pwede magkaroon ng trabaho without honoring the emperor, na tinatawag trade guilds. Hindi ka pwede kumain or do any work without honoring the emperor during that time. Moreover, there's a reason why sinabi po ni Pablo sa Roma, Gs, if anyone confesses that Jesus is what? Lord, will be saved. Bakit niya kailangan banggitin po yun sa mga taga-Roma? Because in those days, ang kailangan ituring bilang Lord ay si Caesar. And failure to acknowledge Caesar as Lord leads to death. Kaya may mga natagpuan po sila ng mga artifacts, ng mga maliit na coins during the times of the Roman Empire na nakalagay po doon, Kurios Kaiser, Lord Caesar, Lord Nero, Lord Domitian. Kailangan ituring ang mga emperador bilang Panginoon kasi kung hindi, lumalabag ka sa utos at patakaran ng Roman Empire. So here, when the Bible says na natili ka tapat sa aking pangalan, it has something to do with may mga bagay that you stood strong for, hindi ka nakipag-compromise, and we know this dahil namatay si Antipas. Hindi naman siya papatayin, mga kapatid, kung hindi po siya nakipaglaban when it comes to faith. Pero because he became faithful to the name and lordship of Christ, pinatay po siya. Now, si Antipas naging tapat, pero hindi nangangahulugan porket may namatay sa kanila dahil sa katapatan, ang buong church ay nagiging tapat din. Tingnan niyo po yung sinasabi dito sa talatang 14. Ngunit ito ang ayaw ko sa inyo. May ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Now let's pause here. Hindi sinabi lahat, ang sinabi ni Kristo, may mga ilan. Kasi kung sasabihin po lahat, magkakaroon po ng contradiction. Nananatili kayo tapat sa aking pangalan, pero at the same time, hindi kayo tapat sa akin. It would be contradiction. The fact that sinabi po ni Kristo, nananatili kayo tapat sa aking pangalan does not mean ang buong church. May mga ilan in that church na nananatiling tapat. Pero may mga ilan din na hindi nagtatapat. So hindi tinitignan lang po ng Panginoon the church as a whole lang. Tinitignan po niya ang church both as a whole and individual. Antipas was an individual. Yung mga nagtatapat po sa kanya was a corporate to a certain extent. Pero may mga iba din, sabi nga ho dito, may mga ilan na hindi nagtatapat. At paano ho nila ipinakita na hindi sila nagtatapat? O sabi po sa talatang 14, may mga ilan sa inyo na sumusunod sa mga aral ni Balaam. Si Balaam ang nagturo kay Balak kung paano udyukan ang mga Israelita na magkasala sa pamagitan ng pagkain ng mga inihandog sa mga Diyos-Diyosan at sa pamagitan ng paggawa ng sexual na imoralidad. Now, yung mga ilan na binabanggit po dito ay humahawak sa doktrina ni Balaam. Now, kapag pinag-aralan nyo po ang aklat ng Numbers, lalo na po ang Exodus and Numbers, mapapansin po natin in the book of Numbers 14 to 16, at pati na rin po sa Numbers 25, verse 1 to 2, diyan ho ninyong makikita ang kasaysayan kung paano po dinaya ni Balaam ang mga Israelita. Sa chapter 31, ang sabi po ng Biblia, si Balaam po ang naging dahilan kung bakit may mga ilan sa mga Israelita
na naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Pero sa chapter 25, dito po ibinigay in great detail kung paano po nila ipinakita na sumamba po sila sa mga Diyos-Diyosan. Pati yung mga babaeng pagano, sinipingan po nila. So ngayon, ang doktrina po ni Balaam is this: it is okay to serve other gods. Now, what does that have to do with the church? Well, posible, yung mga nagtuturo ng doktrina ni Balaam ay walang iba kundi yung mga Nicolaitans. O sa Tagalog, Nicolaita. The Nicolaitans. Now, kung natatandaan po natin, yung grupong ito, the Nicolaitans, ay isa sa mga nagiging problema nung unang dantaon sa church. Ito naging problema sa mga taga-Efeso in chapter 2 verse 6. Diba nung binasa po natin the Church of Ephesus, sabi po nila, there is something I do commend you for. Kinamumuyan ninyo ang doktrina ng mga Nicolaitans. Well, yung mga Nicolaita, hindi lang po sila naging problema in the Church of Ephesus, naging problema din po sila dito in Pergamum. Pero may pagkakaiba yung dalawa. Sa Ephesus, hindi nila tinanggap yung aral ng mga Nicolaita. Ang problema naman sa Pergamum, tinanggap nila. Bukod pa ho dito, in Ephesus, masyado sila maingat sa doktrina. Pero napabayaan nila ang pagmamahal nila kay Kristo. Pagdating naman sa Pergamum, hindi sila maingat sa doktrina, kaya sumamba sila sa ibang Diyos-Diyosan sa pamagitan po ng pagiging kasapi sa mga religious and rituals ng idolatry. So, sabi ho dito, sa talatang 15, at may ilan din sa inyo na sumusunod sa mga aral ng mga Nicolaita. Now, we could say that yung Nicolaita or Nicolaitans at yung doktrina ni Balaam is either nagkakaisa o magkahawig, but one of the things that we do know is that so sobrang, we could say, similar yung kanilang doktrina, that they were brought up together in separate verses. They were so close in their doctrine na binanggit po ni Kristo side by side that yung pinanghahawakan nyo na doktrina ni Balaam, yan din ang pinanghahawakan ng mga taga-Nicolaita, the Nicolaitans. Now, sabi pa ho dito ng ating Panginoon in verse 16, kaya magsisi kayo sa mga kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi, pupunta ako riyan sa lalo madaling panahon at kakalabanin ko ang mga taong iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. So there's a judgment that is involved. Now, before we expound more sa verse 16, yung doktrina po ni Balaam at yung doktrina po ni Nicolaita or the Nicolaitans ay maaring nagkakaisa when it comes to two elements. One, idolatry. And two, immorality. Now, ang tanong po dito is that pagdating sa idolatry, we don't know kung sino po yung Diyos-Diyosan na ipinipresenta po ng mga Nicolaitans. We don't know. But one thing is for certain, na hikayat po yung mga ilan na taga-Pergamum na makisali po perhaps to the eating rituals that was offered to idols. Kaya lang we don't know kung sino po yung mga Diyos-Diyosan na pinaglilingkuran ho nila through means of food. Pero most scholars are debating this issue. Kapag binanggit po ba immorality, anong klaseng moralidad ang binabanggit po dito? Is this physical or is this spiritual? Kasi tuwing binabanggit po sa lumang tipan, at least most of the time, tuwing there is idolatry involved, hindi po nawawala ang immorality. Kasi ang gawain po ng mga pagano po noon is that habang kumakain po sila para sa kanilang mga Diyos-Diyosan,
May halo mga orgies involved. When you study Pompeii, are you guys familiar with Pompeii? Di ba sinunog po yung lugar na yon? There are artifacts there, mga kapatid, na talagang napakalala. May mga lalaki po pato sa babae, may mga lalaki sa lalaki, may mga lalaki sa hayop. They had very sick immorality spreading abroad. Pero there's also idolatry involved. Dito, perhaps yung immorality na binabanggit po could be a mixture of physical and spiritual. Halimbawa, kung titignan po natin ang Lumang Tipan, dito po tayo sa Salmo 106. Dito po tayo sa Salmo 106, talatang 39. Psalm 106, beginning at verse 39. Salmo 106, verse 39. Sabi po dito, pati ang kanilang mga sarili, dahil sa kanilang ginawang iyon, nagtaksil sila sa Diyos katulad ng babaeng nakikiapid. In English, they defiled themselves by what they did. Walang ibig sabihin po nito is idolatry. So hinalintulad po yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan parang isang babaeng nakikiapid who is committing immorality. Moreover, pagdating po sa Jeremias, Jeremiah 13, verse 27. Jeremias, Kapitulo 13, talatang 27. Jeremiah 13, verse 27. Tignan niyo po ang nakalagay. Nakita ko ang mga ginawa ninyong kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga bundok na at kapatagan. Tulad kayo ng babaeng bayaran na nag-aapoy ang pagnanasa o ng mga nangangalunya at nakikiapid. Nakaawa kayo mga taga-Jerusalem, hanggang kailan kayo mananatili sa karumihan. And lastly, dito po sa Hosea, dito po tayo sa Hosea, chapter 4. Hosea, chapter 4, talatang 12. Hosea, chapter 4, verse 12. Tignan niyo po. Sumasangguni kayo sa Diyos-Diyosang kahoy at ayon na rin sa inyo. Sumasagot ito, inililigaw kayo ng mga espiritong tumutulak sa inyo para sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya tinalikuran ninyo ako tulad ng babaeng nangalunya. So bakit ko po nasabi mga kapatid na posible yung immorality po dito could either be physical or spiritual is because sa Lumang Tipan, kapag ang mga Israelita ay sumamba sa ibang Diyos o Diyos-Diyosan, hinalintulad po sila to a woman committing physical adultery or immorality. Ito yung tinatawag po natin spiritual adultery. Ang Hosea, itinuturo po niyan. Kapag ang isang bansa ay tumalikod sa Diyos, ikinukumpara po yung bansang iyan sa isang babaeng nangangalunya, sa isang babaeng nakikiapid. So in this sense, kung sasabihin po natin, hindi po sila gumawa ng literal na sexual na immoralidad, it still doesn't change anything because kung meron po silang nais sumamba sa ibang Diyos-Diyosan sa pamagitan po nakikisali sa mga pagkain na ibinigay sa mga Diyos-Diyosan, and they understand that to be given to idols, they also committed immorality. Kaya napakalinaw na kapag binasa po ang unang Korinto, napakalinaw na sinabi ni Pablo, huwag kayong makikisali sa anumang klaseng pista na alam mo inialay yung mga pagkain na yan sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat you are provoking God to wrath. That's in chapter 10. Pero in chapter 8 ng unang Korinto, sinabi ni Pablo, kung inalok ka ng pagkain ng mga pagano, huwag mo na tanungin kung yan ay binigay o inalay sa mga Diyos-Diyosan. So there's a difference.
Let's say, inimbitahan ka ng isang hindi mananampalataya. O Josh, kumain ka na ba? Hindi pa ho. O ito yung tosino, kainin mo. Hindi ko na kailangan tanungin, Tito, inalay niyo po ba yung tosino na yan sa mga Diyos-Diyosan? No, ang sabi ng Biblia, magpasalamat ka sa Diyos, kainin mo. Pero kung yung tito na yon, nilapitan ako, Josh, inalay ko ito kay Apollo Kibuloy. Kainin mo. Ngayon, nagkakasala ako sa Panginoon. Dahil it's very clear, He made it very clear, na inalay po niya yon sa Diyos-Diyosan. Yan ang ginagawa ng mga taga-Pergamum. Alam nila that this is a feast, alam nila this is a dinner, a supper dedicated to a God, nakisali pa sila. At sino po ang rason kung bakit sila nakisali? Yung mga Nicolaita. It's okay to serve a different God. It's all right to eat it. It doesn't matter kung dinedicate siya sa mga Diyos-Diyosan, it's okay to eat it. So nahikayat po sila, yan din ang itinuro ni Balaam. Kaya, this is how we know the greatness of our God. And this is how we know na si Satanas, wala siyang ibinibigay ng anumang klaseng doktrina na bago. Lahat ng itinuturo ni Satanas ay laging luma, pero inilalagay lang sa ibang anyo, pero ganoon din ang aral. Halimbawa, in the ancient church, kung naniniwala ka na walang Trinidad at naniniwala ka na si Kristo ay isang nilalang lamang, most likely, ang tawag sa iyo is Arianism. Pero pagdating sa ating kasalukuyan, yung Arianism na yan din ang pinangahawakan ng mga Jehovah Witness. So it's not a new doctrine. Binalot lamang sa isang anyo, but the doctrine and substance is still the same. Sa mga hindi naniniwala sa Trinidad, tinatawag ho sa kanila Sabellianism or modalism. Pero sa ating panahon, tinatawag po yan Unitarianism or oneness. It's the same doctrine, iba lang ang titulo na binalot lang sa ibang package. There is nothing new under the sun. Paulit-ulit lamang ang doktrina ni Satanas pero binabalot lang sa ibang anyo. Pero ang Diyos, hindi siya kagaya ni Satanas. Ang Diyos, mga kapatid, when He gives a doctrine, this doctrine is eternal. This doctrine does not change. Hindi na kailangang baguhin ng Diyos ang kanyang doktrina. Hindi kagaya ni Satanas. He changes it. It's the same substance, but He changes it. Ang Diyos ay hindi ganon. Ang Diyos natin ay consistent. Ganoon si Kristo. So ngayon, naapektuhan po ang iglesia sa idolatry and immorality. So, when we look at the first three churches na pinag-aralan po natin, ano po ang problema sa Ephesus? It was a doctrinally, theologically sound church. Kulang sa pag-ibig. Church of Smyrna, they're not rich, persecuted, but faithful. What about this church? What's this church symbolize? A compromising church. Now, ang tanong, is compromise still happening in the churches today? Yeah. Absolutely. So, posible sa isang iglesia na tama ang doktrina, kapag ang buong iglesia ay hindi nagbabantay, may mga ilan na pwede mahulog sa compromise. And what does that mean to compromise? It means you are willing to accept unity at the expense of truth. Hindi na bale na hindi mo tanggapin na ang Biblia is the Word of God basta magkaroon na tayo ng pagkakaisa. That's compromise. Hindi na bale na gumagawa ka ng kalokohan basta nananatiling ka lang sa church. That's compromise. Kahit na nakikita mo may ginagawa masama, ipapanalangin ko na lang, hindi ko na lang siya i-rebuke. Well, you're compromising the truth. Yan din po ang nangyari several years ago kung bakit po ang ating church
ay hindi na po nakisali sa isang fellowship. Dahil bagamat marami ho tayo mga may tuturing na kapatid sa pananampalataya in those fellowships or that organization, may mga ilan din ho doon na hindi nila pinanghahawakan na ang Biblia ay salita ng Diyos. So ano po ho ang ating pagkakaisa? Hindi na maituturing fellowship yun. Ang tunay na fellowship, mga kapatid, has no compromise. Meron po tayong, we could say, a unified belief. Now, we can have differences pagdating po sa kailan babalik si Kristo, pre-trib, mid-trib, post-trib. That's a non-essential. Pero we can never ever have differences pagdating sa mga essential na doktrina. Tulad ng Trinidad, ang pagka-Diyos ni Kristo, ang kanyang pagkamatay sa krus, ang kanyang muling pagkabuhay. Those are non-negotiables. Pero ang problema po with this church, hindi po yung when Jesus is coming ang naging issue ho nila eh. Idolatry. Sino ba ang tunay na Diyos? Si Yahweh? O yung mga ibang Diyos-Diyosan dyan sa Asia Minor? That is non-negotiable truth that they compromised. Moreover, immorality. The gospel demands the church to live in holiness. Pero may mga ilan ho sa kanila that was practicing possibly literal or spiritual immorality. So na-compromise ang katotohanan po ng Ebanghelyo. Kaya mga kapatid, kung sisiyasatin ho natin ang ating mga sarili, Pastor, how do I know that I'm compromising? Unang-una, contextually, nag-compromise po ang church dahil meron po sila mga nakasama na hindi mga Kristiyano. Now, hindi masama na makihalubilo for the purpose of evangelism sa mga hindi mananampalataya. Dahil how else do we win them to Christ kung hindi tayo lalabas? Di ba sabi ni Pablo sa mga Hudyo, naging Hudyo ako. Sa mga sa ilalim na kautusan, ako ay namuhay sa ilalim ng kautusan ni Kristo. So you have to win them by joining them. Pero yung pakikihalubilo ho natin, hindi kasama po dito yung kanilang pamumuhay na lumalabag sa utos ng Diyos. So kung tayo po ay inimbitahan ng mga hindi mananampalataya sa isang pagtitipon, dinner, gathering of some sort, kung ang intention ho natin ay mahikayat po natin sila sa Panginoon, do so. Pero kung ikaw ay makikisali sa kanilang maling gawain, you have compromised the gospel. Bukod pa ho dito, hindi lahat ng mga simbahan ay maituturing po Kristiyano. So kung ikaw ay inimbitahan ng isang simbahan na makisali sa kanila, pero ang kanilang itinuturo ay salungat sa Ebanghelyo, pero nakisali ka pa rin, umattend ka pa rin, at nag-enjoy ka pa, or, let's rewind, alam mo na nga, mali ang kanilang aral, and yet, so supportahan mo pa sila, you have compromised the gospel. Can you imagine? Si Brother Joshua inimbitahan ng ministro ng Iglesia ni Cristo. Oy, pumunta ka sa anniversary namin. Sige, pupunta ako. Bakit daw pupunta sa anniversary? Mga antikristo yun. They're fighting against Christ. Bakit ka makikisali? Kaya nga tinawag anniversary because they are celebrating what God hates. Tapos makikisali ka pa. O kagaya ng isang pastor, a well-known pastor, tinanong siya, a-attend ka ba sa isang kasal ng mga bakla? Oo! Pupunta ako doon para makita nila ang pag-ibig ng Diyos. But that's compromising. Tayo po ba mga kapatid? You are in that situation. You are being invited, alam mo na nga, masama yung lugar na yon, masama ang kanilang ginagawa, walang pagtutunguhan yung kanilang gagawin. And yet, nakipunta ka roon, nakisali ka roon at the expense of your commitment to Christ. Well, we are no different than the church of Pergamum. You've compromised the truth of Christ.
Pastor, hindi muna ako dadalo ng linggo. May a-attendan ako. Saan ka pupunta? Well, pupunta kami sa ibang church. Bagamat hindi sila naniniwala sa banal na Trinidad, pero siguro nauunawa naman ako ng Panginoon. Well, you've compromised. Ang gawain kasi po ng compromising, mga kapatid, ang ginagawa po ng kaaway sa konteksto po of compromise is that ayaw po niya ma-disappoint mo yung mga tao. That is the root of compromise. Ayaw natin may masabi ang ibang tao sa atin. Diyan lumilitaw yung ugat ng compromise. Sige na nga, papayag na nga ako, basta huwag ka lang magalit sa akin. So ang tawag ho doon, man-pleaser. Kaya naman nakisali ang mga taga-Pergamum because nahikayat po sila sa kagustuhan ng mga ibang tao. Meron po ba pumipilit ho sa inyo, mga kapatid, na gawin ang isang bagay na alam mo mali? Pero dahil nahihiya tayo, na makasakit tayo ng damdamin, o baka pag-usapan tayo, hindi na bale, mapighati ang Diyos, wag lang sila malungkot. That is compromising. Si Antipas, hindi siya compromiser. Ang compromiser, si Demas ang compromiser. He loved this present world at the expense of leaving Christ. Si Pablo, nirebuke po niya harap-harapan si Apostol Pedro. Bakit ka nakikisali sa mga ganyang klaseng bagay that you know, hindi mo naman talaga pinapamuhay ng maayos? And he was talking about, pagdating po ng mga Hudyo, umalis po siya sa mga hentil na Kristiyano. He compromised. Dahil sa kanyang takot, baka iba ang isipin sa kanya ng mga ibang kapatiran. Pero hindi dapat tayo ganun, mga kapatid. Para maiwasan po natin ang gawain of compromise, isipin muna po natin kung ano yung sasabihin at iisipin ng Diyos kaysa sa sasabihin at iisipin ng tao. Kapag inisip mo muna yung sasabihin ng tao, yung kagustuhan ng tao, kaysa po sa kagustuhan ng Diyos. When you read the Bible, the pattern of pleasing men before God has never been good. Anong ginawa po ni Adan nung inalok po siya ni Eva ng prutas? Namatay sila. Ano po ang ginawa ni Samson nung sumang-ayon po siya in compromise with Delilah? Nawalan siya ng mata. So compromising has never been good. Never. Ganon din sa bagong tipan. When you compromise, bad things always happen. Now, gusto ko po ilinaw, there is good compromise and bad compromise. This is bad compromise. Yung good compromise na binabanggit po ng Biblia is not using Christian liberty para lang dumakas ang iyong mga kapatid sa pananampalataya. That's good compromise. Nang ibig sabihin, sige na nga kapatid, hindi ako kakain ng gulay alang-alang sa iyo para sa ikapupuri ng Diyos. Or, sige kapatid, hindi na ako manonood ng ganito kasi alam ko kahinaan mo yan eh. Alang-alang sa iyo. That's good compromise. Pero I wouldn't call it compromise because it could be misunderstood. I would call it wisdom. Meron ka bang alam, mga kapatid, na alam mo kahinaan ng iyong kapatid pero ginagawa mo pa rin? Bagamat hindi siya labag sa utos ng Diyos, pero ginagawa mo pa rin, kaya lang natitiiso ng isa. Makasarili ang tawag doon. Kaya malinaw na sinabi ni Pablo, kung ang ikatitisod ng aking kapatid, ang bagay na ito, ang pag-inom ng alak o kumain ng karne, hindi na lang ako iinom ng alak, hindi na rin ako kakain ng karne, alang-alang sa kanya. Iba yon sa binabanggit dito. Dito, labag na ito sa 10 utos eh. So there is a biblical case for unity and there is compromise. Kaya mag-iingat tayo, mga kapatid.
At the end of the day, hindi natin pinag-uusapan dito na lugod ang tao. Ang pinag-uusapan ho natin dito, nalugod ba ang Diyos? So ngayon, in verse 16, ang threat ni Kristo is that kung hindi kayo magsisisi, pupunta ako riyan sa lalo madaling panahon at kakalabanin ko ang mga iyan na sumusunod sa mga maling aral sa pamagitan ng espada na lumalabas sa aking bibig. Now here's the question. Ang ginamit po dito na salitang kakalabanin, ang literal po niyan is, makikipaggera ako sa kanila. I will wage war. Yun ang literal. Makikipaggera ako sa kanila. Pero may susunod na katanungan. Bakit kakalabanin ni Kristo ang kanyang iglesia? Di ba mahal niya ang kanyang iglesia? Di ba iniingatan niya ang kanyang iglesia? At kailan may hindi niya hahamakin ang kanyang iglesia? Pero bakit sinabi ng Biblia, makikipagdigmaan o makikipaggera si Jesus sa iglesia? Notice the words there, sa mga hindi magsisisi. Tatandaan ho natin, may mga ilan na ito ang pinanghahawakan. Nang ibig sabihin, kakalabanin ni Kristo hindi yung mga nagtatapat sa church, kundi yung mga tumiwalag sa church. Hindi kakalabanin ni Kristo yung mga nananatiling tapat sa Ebanghelyo. Ang kakalabanin niya, yung mga hindi nagtatapat sa Ebanghelyo. Na ilang beses pinagsabihan, ilang beses niremind, binalaan, pero ayaw pa rin makinig. Imagine nyo ho yun mga kapatid. Minsan ang kasabihan po na tao, nakakatakot kung babanggain tayo ng Russia. Nakakatakot kung kakalabanin tayo ng China. Nakakatakot kung kakalabanin tayo ng Amerika. Pagdating sa laman, oo, nakakatakot, isipin. Pero mas nakakatakot yung sinabi ni Kristo, ako mismo makikipaggera sa inyo. Kung ang mga demonyo na nanginginig sa takot, kung si Satanas hindi makakilos, kung ang lahat ng mga malalastang anghel ay dumuluhod sa kanyang presensya, si Kristo mismo ang makikipaggera sa mga ayaw magsisi. Dito lumilitaw yung tema na binabanggit ng Lumatipan, si Jesus bilang banal na mandirigma. At bilang banal na mandirigma, kaya tinatawag si Yahweh bilang banal na mandirigma dahil ang kakalabanin po niya ay ang kasamaan. Pero sa kabila po ng babala ni Jesus sa iglesia, the only reason why He's warning them is because mahal niya ang iglesyang ito. Ang iglesyang walang babala, ang iglesia na walang disiplina, ang iglesia na hindi nagpapaalala, ay isang iglesyang walang pagmamahal. Sa isang banda, you see the balance here. Nakikita mo yung galit ni Jesus na nakakatakot, pero nakikita mo rin yung pagmamahal ni Kristo. Kaya ako binalaan ang ilan sa inyo dahil mahal ko kayo. Pero kung hindi kayo magsisisi, kakalabanin ko kayo. So it goes to show that church membership or being a part of a church is not enough to avoid the judgment of God kung hindi tayo magtatapat sa Kanya. You see that? CCWC cannot protect you from the wrath of God. Reformed theology cannot protect you from the wrath of God. Being a Calvinist, being a Reformed particular Baptist cannot protect you from the wrath of God. Ang pinag-uusapan po dito is, are you in Christ or are you not? Amen? Kaya napakalino ho, kung hindi magsisisi, yan ang maging kahihinatnan ng mga taong hindi magsisisi. Pero hindi natapos po si Kristo sa babala. Tingnan niyo po ang maging kahihinatnan ng mga taong magtatapat. Verse 17. Kayong nakikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay, which is another way of saying, the one who will be faithful, ay bibigyan ko ng pagkain
na inilaan ko sa langit. Now let's pause here. Sa Tagalog, nakalagay, pagkain inilaan ko sa langit. Pero sa English, nakalagay, ang nakatagong manna, the hidden manna. Now, we have to put that down on the whiteboard kasi Jesus could have just said manna. And that would have been done. Or heavenly manna. Pero ang sinabi po dito, ibibigay ko sa kanya ang hidden manna. Which is the unusual part po dito? It's the word hidden. Kasi manna, when you read Exodus 16, kapag binasa niyo po ang buong chapter of Exodus 16, of course, sa mga Israelita, as always, nagre-reklamo, wala ba kami makain? Wala ba kami makain? Wala ba kami makain? So anong ginawa po ng Panginoon? Nagpadala ng quail, nagpadala ng maliliit na, I guess, flour or wafers na kung tawagin manna. So ngayon, manna is found in Exodus 16. Pero ang manna po of Exodus 16 is seen, nakikita, hindi nakatago. Pangalawa, ang manna na pinaulanan ng Panginoon mula sa langit is for all the Israelites, yung mga nagtatapat at hindi nagtatapat. Pero ang manang ito is different. It's not for everyone. It's hidden. At ano ho ang ibig sabihin ng hidden manna? It means it is exclusive. It's not for everyone. It's only given sa mga magtatagumpay. Now, there has been many interpretations kung ano po ang ibig sabihin ng hidden manna. Some suggest that yung hidden manna, ito yung kakainin natin at the marriage supper of the Lamb, according to Revelation 19. Meron naman, they see that yung hidden manna, hindi po ito literal, kundi ang nilalarawan ng hidden manna is yung buhay na walang hanggan. Kagaya po ng, I will give you a crown of life. So, ang katumbas ng hidden manna, ang katumbas ng crown of life is eternal life. Pero may mga iba that view yung hidden manna not as literal bread, not as spiritual bread, kundi si Jesucristo mismo. Because, ano yung sinabi ni Kristo sa John 6:35? Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. So, the reward is not literal bread. The reward, mga kapatid, is not some invitation to a dinner table. The reward is, as a reward of blessing, kung kayo'y magtatagumpay, makakasama ninyo ako habang buhay. Pero the question is, kung ito'y tumutukoy kay Jesus, and it's a possibility, hindi ko sinasabi, this is the ultimate interpretation, but if this is correct, if the manna here is a reference to Christ, bakit siya itinuring hidden? Because hidden is exclusive. Hindi lahat nakakakilala kay Kristo. Pero sabi po ng Biblia, walang nakakaalam sa Ama maliban lang sa anak. At walang nakakakilala sa anak maliban lang kung sino ang ninais ni Kristo na ipakilala ang kanyang sarili. Well, that means the reason why it's hidden to the world, but seen only by those who are His. So ang reward po to the church is the greatest of them all, si Kristo. I will give you the hidden manna. Kung yan ang tamang interpretation, that is the greatest and the best reward, si Jesus. Pero hindi pa ho natapos diyan. Tignan niyo po ho. Bibigyan ko rin ang bawat isa sa kanila ng puting bato. Na may nakasulat na bagong pangalan na walang ibang nakakaalam kundi ang makakatanggap nito. Now here, it's another example of multiple interpretations. Puting bato. Now,
In the history of Christian interpretation, may mga ilan that naniniwala that ang ibig sabihin po na puting bato is that in light of the Roman and Grecian Olympic Games, kapag ang isang athlete ay nanalo, buot pa ho sa giving him a wreath o corona, binibigyan din po siya ng bato. Puting bato. Ngayon, yung batong yan na ibinibigay daw sa kanila is another way of saying, kapag ibinigay itong batong ito sa iyo, you will have access into the banquet of the athletes who win. Meron naman, in Jewish tradition, that usually, ang bato was given two colors. Isang puti, isang itim. Pagdating po sa loob ng korte, if you are considered guilty, bibigyan ka ng maitim na bato. Pero kung ikaw ay not guilty, bibigyan ka ng puting bato. The next interpretation is where I will be in. We don't know kung ano yung ibig sabihin ng batong yan. It could either be a reward for those who win. It could either be access to a banquet. It could either be, mga kapatid, you are considered not guilty. Pero the fact that it says, puting bato, in the book of Revelation, the word puti, lalo na pagdating sa puting buhok, puting damit, puting this, puting that, it always refers to righteousness, purity. Now, whatever the case might be, ang magtatagumpay ay bibigyan ng puting bato. Perhaps it could mean you are considered clean by Christ. Or it could also mean bibigyan ka ng Diyos ng access na makasama mo siya in the new heaven and the new earth. So puting bato ang nakalagay. Pero hindi lang po natatapos sa puting bato. Ang sabi po ng Biblia, sa puting batong ito, may nakasulat na bagong pangalan. Now, new name. Ano ho ang ibig sabihin ng new name? Well, bago po natin tignan yung mga ilang teksto sa Lumang Tipan, tignan mo natin dito sa Revelation kung paano po gamitin yung salitang bagong pangalan. Let's go to chapter 3, verse 12. Chapter 3, beginning at verse 12. Tignan niyo po nakalagay sa Kapitulo 3, talatang 12. Sabi po ng Biblia, ang magtatagumpay ay gagawin ko parang haligi sa bahay ng aking Diyos. At hindi siya aalis doon. Isusulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng Diyos, ang bagong Jerusalem na bababa mula sa langit. Isusulat ko rin sa kanya ang aking bagong pangalan. So according to chapter 3 verse 12, isusulat ang pangalan ng Ama, isusulat din ang pangalan ni Kristo doon sa bagong Jerusalem sa mga magtatagumpay. Bukod pa ho dito, kung titignan po natin mga kapatid, ang chapter 14 ng Revelation, Revelation chapter 14, talatang 1, Revelation 14, verse 1, tignan niyo po ang nakalagay. Pagkatapos, nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion, kasama niya ang 144,000 na tao. Nakasulat sa noo nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. So nakasulat sa noo ng mga 144,000 ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. Ngayon, pagdating kay Kristo in chapter 19, verse 12, chapter 19, verse 12, tignan niyo po ang nakalagay na description kay Jesus. Chapter 19, verse 12.
Parang nagniningas na apoy ang mga mata niya at marami ang mga korona niya sa ulo. May nakasulat na pangalan sa kanya na siya lang ang nakaalam kung ano ang kahulugan. So kahit si Kristo, may pangalan na siya lang ang nakaalam o nakakaalam. Lastly, sa chapter 22. Chapter 22, talatang 4. Tignan niyo po nakalagay. Makikita nila ang kanyang muka at isusulat sa mga noo nila ang kanyang pangalan. So, whenever the word name or new name is used in the book of Revelation, it is either Christ will have the new name, and He will, or it's either the church na tatatakan ng bagong pangalan at yung pangalan ng kanilang Diyos at ang pangalan ni Kristo. Now, it is fascinating mga kapatid that in the Bible, especially in Revelation, yung mga sumasamba sa halimaw, meron din silang tatak. So, let's work with anong ibig sabihin ng new name. Bakit sila tinatatakan sa noo? Well, when we get there eventually, I will give more detail, pero ito po yung buod. Ang pagtatak po ng Diyos ng kanyang pangalan sa noo ng kanyang mga lingkod ay may kinalaman sa Exodus chapter 28. At ayon po sa Exodus 28, ito po ang buod. Ang mga maglilingkod sa templo ay binibigyan po ng tatak sa mga noo at yung mga binigyan ng tatak sa noo ay yung mga pare. Well, teka lang. Di ba binasa natin noon sa Revelation 1? Ginawa tayo ni Kristo bilang kaharian at mga pare. Nang ibig sabihin, kung kayo ay ginawa ng Diyos bilang mga pare, kayo lang ang pwede maglingkod sa Kanya and have access to His presence. Pero hindi lang ho yun. Kung ikaw ay tatatakan ng Diyos ng Kanyang pangalan at bibigyan ka ng bagong pangalan, nangangahulugan po ito ng dalawang bagay. Una, pag-aari ka ni Yahweh. Pag-aari ka ni Yahweh. At may kinalaman po ito sa mga tupa. Di ba sinabi ng ating Panginoon sa Juan Gs, tinatawag ko ang aking mga tupa sa kanilang mga pangalan. At lumalapit sila sa akin. Subalit ang tinig ng iba o ang tinig ng isang dayuhan o estranghero, kailanmay hindi nila papakinggan. So that's one, pag-aari ka ng Diyos. Pero number two, meron ito kinalaman sa aklat ng Isaiah. Basahin po natin ang Isaiah chapter 62. Isaiah chapter 62, talatang 1. Isaiah chapter 62, verse 1. At tignan po natin kung may kaugnayan ho ito. Isaiah 62, verse 1. Tignan niyo po nakalagay. Dahil sa mahal ko ang Jerusalem, hindi ako tatahimik hanggat hindi dumarating ang kanyang tagumpay at katwiran. Na parang nagbubukang liwayway at hanggang sa mapasakan niya ang kanyang kaligtasan na parang nagniningas na sulo. O Jerusalem, makikita ng mga bansa at ng kanilang mga hari ang iyong tagumpay, katwiran at ang iyong kapangyarihan. Bibigyan ka ng Panginoon ng bagong pangalan. Now, ipinagpatuloy pa ho ni Isaiah this continual doctrine. Dito po tayo sa chapter 65 ng Isaiah. Isaiah chapter 65, talatang 13 hanggang 16. Isaiah 65 verses 13 to 16. Tignan niyo po nakalagay. Kaya ako, ang Panginoon Diyos ay nagsasabing, ang aking mga lingkod ay kakain at iinom. No? Remember that, kakain at iinom. Pero kayo'y magugutom at mauuhaw. Matutuwa sila pero kayo'y mapapahiya.
Aawit sila sa tuwa, pero kayo'y iiyak sa lungkot at sama ng loob. Ang iyong mga pangalan ay susumpain ng aking mga pinili, at ako, ang Panginoon Diyos, ang papatay sa inyo. Pero ang aking mga lingkod ay bibigyan ko ng bagong pangalan. Ang sino man magsasabi ng pagpapala o manunumpa sa lupain ng Israel, gagawin niya ito sa pangalan ko, ang Diyos na tapat, sapagkat kakalimutan ko na ang mga nagdaang hirap at ito'y papawiin ko na sa aking paningin. Now, let's pause here for a moment, mga kapatid dito. Kanina, in Isaiah 62 and Isaiah 65, meron po itong kinalaman sa Jerusalem. Ang Jerusalem ay itinuring po ng Diyos ang aking mga pinili. Ngayon, alam ho natin sa Lumang Tipan, maraming bumabangga sa Jerusalem, ang lugar at mamamayan ng Diyos. Pero nangako po si Yahweh sa pamagitan po ng propeta, may darating na panahon na ang lahat ng bumabangga sa Jerusalem, ang aking mamamayan, ay papatayin ko, wawasakin ko. At ang Jerusalem na minamaliit ng mga tao, sila ay gagawin kong malakas na bansa. At hindi lang yon, ilalagay ko sa kanila ang bagong pangalan. Now, in the Old Testament, ang Jerusalem, in one sense, ay isang aktwal na lugar. Pero habang nagpo-progress po ang revelation ng Diyos in the Old Testament, nakikita po natin na ang Jerusalem ay hindi lang po tumutukoy lang sa lugar. Ang Jerusalem ay nagbibigay ng isang larawan na tumutukoy sa mga tao. Ngayon, in the Old Testament, ang Old Jerusalem was destroyed by the Babylonians. Pero may binabanggit po sa Bagong Tipan, may bagong Jerusalem. Pero yung bagong Jerusalem na yan, tatatakan ng bagong pangalan. Now, let's put the dots together. Sa Biblia, sinabi na po in the Church of Pergamum that yung mga magtatagumpay ay bibigyan ko ng bagong pangalan. Sa Revelation 21, may nakita si Juan sa kanyang pangitain, may bumababa na bagong Jerusalem na parang isang babaeng ikakasal kay Yahweh. Sa Efeso 5, ang tawag sa simbahan, ang bride ni Jesus. When you put all of this together, it goes to teach us that yung mga tatatakan ng bagong pangalan, mga kapatid, are the people of God na makakasama ni Yahweh sa bagong langit at bagong lupa. Pero ang tanong, bakit kailangan bago? Kasi may dalawang bago ho dito eh. May bagong pangalan ang mga pinili ng Diyos at may bagong pangalan si Jesus. Now, sa 10 utos, the Bible says, "Thou shalt not take the name of Yahweh in vain." Ilang beses po binaboy ang pangalan ni Jesus? Ilang beses binaboy ang pangalan ni Yahweh? Maraming beses. Pero sa bagong langit at bagong lupa, ang kanyang pangalan ay kailanman hindi nabababuyin. Pero hindi lang ho yun. Because Yahweh will be given a new name, and He will have a new name, yung pwede lang kumilala sa Kanya ay hindi yung mga tao na taga-mundo, kundi yung mga taong binigyan din ng bagong buhay. Everything will be made new. Now, there's something I want to show you here dahil napakaganda po nito, mga kapatid. Balikan po natin ang Isaiah 62. Pagpatuloy ho natin. Isaiah 62, verse 3, pababa. Napakaganda ho nito. Dahil pagkatapos po sabihin ni Yahweh, bibigyan kayo ng Panginoon ng bagong pangalan. Tignan niyo po sinasabi sa talatang 3. Isaiah 62, verse 3 and following. Ikaw ay magiging parang koronang maganda sa kamay ng Panginoon na iyong Diyos. Hindi ka natatawaging itinakwil o pinabayaan.
ikaw ay tatawaging kaligayahan ng Diyos o ikinasal sa Diyos. Dahil nalulugod sa iyo ang Diyos at para bang ikaw ay ikakasal sa Kanya. Siya na lumikha sa iyo ay magpapakasal sa iyo na parang isang binata na ikakasal sa isang berhen. At kung papaanong ang nobyo ay nagagalak sa kanyang nobya, ang iyong Diyos ay nagagalak din sa iyo. Jerusalem, naglagay ako ng mga tagapagbantay sa iyong mga pader. Hindi sila titigil araw-gabi sa pagbibigay ng babala sa mga mamamayan mo. Now let's pause here. Ano po ang tawag sa Jerusalem? Isang babae na parang ikakasal. Isang babae na kaligayahan ng Diyos. Now, let's pause. Ano ho ang sinabi ni Juan Tagapagbautismo nung nilapitan siya ng kanyang mga alagad? Guro, tignan mo yung mga tao lumalapit kay Kristo. Pero ano sinabi ni Juan? I am yung abay. Kapag lumapit na yung bride sa bridegroom, matutuwa ang abay. Yung bride ay yung mga pinili. Yung bridegroom ay si Jesus. Sinabi ni Juan Tagapagbautismo, kailangan kong bumaba. Siya naman ang kailangan maitaas. Ang ibig sabihin po nito is that yung tagumpay at pagpapala na binibigay ng Diyos sa mga hindi magko-compromise is that makakasama mo ang Panginoon magpakailanman. Di ba binasa natin kanina sa Isaiah 65? Hindi sila magugutom, hindi sila mauuhaw. Bakit sabi po ng Biblia hindi sila magugutom? Dahil ang ibibigay sa kanila is the hidden manna. It's Jesus. Sa hindi sila magugutom dahil si Kristo is the reward. Pero may binabanggit, hindi sila mauuhaw. Walang binanggit naman dito na inumin . Well, sabi po ng Biblia sa John 4, Christ is that living water. They will have everything that they need. So, as we come to a close, mga kapatid, how do I know that I'm not compromising? Sabihin na natin, Pastor, hindi naman ako nako-compromise . Hindi naman ako nakikisali sa mga ibang festivals, ibang churches. I'm not compromising. That may be true. Pero if you give time to anything na magpapalayo sa iyong pag-iisip sa Diyos, you're compromising. Meron ka bang ginagawa, tinitignan, pinupuntahan na alam mo magpapalayo sa iyo sa iyong paglago sa Panginoon? Kung alam mo hindi makakatulong yun sa iyong espiritual, pero pinipilit mo pa rin pasukan, you're compromising. And we don't want to be a compromising church. Kasi sabi ng Biblia, Jesus will be at war with those who compromise. Yan ang Church of Pergamum, a compromising church. Pero dahil po sa pagmamahal po ni Kristo sa kanyang iglesia, binibigyan niya po tayo ng pagkakataon na magsisi. At sa kabila po ng pagsisising iyon, tutulungan po tayo ng ating Panginoon na huwag na po bumalik sa estado o kalagayan to compromise. Magagawa lang po natin mga kapatid na huwag makipag-compromise kung lagi ho natin hihingin po sa Panginoon na gwardyahan ang ating puso, na hindi po ito madumihan o mahaluan man ng anumang karumihan upang humiwalay po tayo sa ating pagmamahal sa Kanya. We need Christ. We need the strength of Christ. We need to submit daily to Christ. So that being said, mga kapatid, nawa po sa ating pag-aaral of the Church of Pergamum, we have come to see that there is a church that's so full of doctrine pero walang pag-ibig. There's a church who is poor but is rich in love for Christ. And there is a church na may mga ilan that is compromising. Wag sana datnan po tayo ng Diyos that is compromising with the world. Do we have any questions this evening sa ating mga napag-aralan?
related or unrelated sa ating mga tinalakay nitong gabi? Meron po ba tayong mga katanungan? Related or unrelated sa ating mga napag-aralan? Okay? Well, kung wala naman po tayong mga katanungan, and I hope and pray that naging klaro ho ito, hingin po natin sa Diyos mga kapatid, that at the return of Christ, He finds us faithful and not compromising with the world as we give our doxology to Christ.